Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kun aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Martes na kitang adlaw, March 24, 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Maayong aga sa tanan nga nagapamati sa ilaman nga radyo. Kag sa aton nga Facebook Live. Happy Tuesday morning sa inyo nga tanan. Martes na naman, may pagsaka naman sa presyo sa nga gatong diri sa Pungsod, Pilipinas. Kahapon nga adlaw, may ara sing transport strike, no? Sitwasyon kahapon. May pila ka mga bulutuan nga tinagbalik sa sa online class. Nangin limitado ang numero sa salakyan pero dako man ang nabulig Ems sa mga LGUs naton nga nagpagamit sa ila sini nga mga vehicles. Sa aton sini nga mga pasahero para nga hindi sila mahulaan kag mas stranded, especially sa city government gapon, no? Ang ila nga mga bus, coaster, kag kun ano pa nagbuligid augment sa aton sini iya pila ka mga pasahero. Kag may mga modernized jeepney man kahapon kita nakit-an Ems nga bisan nga may yara sing call nga mag-transport strike pero nagbiyahe sila. Especially ang kooperatiba, ang iyasang meets co-op bala. Yes. May mga nakit-an gapon sa dalanon. Pero subong tibak to normal na kag natingala gani kita kahapon nga transport strike pero sa pila ka areas daw nag-traffic sa pila ka mga lugar. Pero private cars ang madamo nga nagabiyahe kapon nga adlaw. Yes, no, sa nga aga daw halos normal lang ang lakat sa mga dalanon. Na notice lang naton nga pagkahapon medyo malaka lang gawa ang nagabiyahe pero may mga salakyan gyapon, especially mga traditional jeep from mga hapon-hapon na pakadto sa gabi nga padayon ng ilang pagbiyahe. Kag subong back to normal na kita, no? Ang mga jeep subong daw gina masako gid ang ilang pangita sa pasahero gun makabawi-bawi man, no? Especially nga subong naman nga Martes may pagsaka naman sa presyo, no? And kahapon Jen, Marso 23, nagtakop na ang deadline para sa mga PUVs naton, jeepney drivers, operators, kag tricycle drivers para sa una nga hugnat sa nga fuel subsidy program sang Iloilo City Government, no? Kag kagabi gani, no, nagpagwa sa nga official statement si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga ang target, no, nga this week ginatinguan nila nga this week ma-release na May payout na ang in fuel subsidy
coupons para sa mga kauturan naton nga transport sector. Bato abo giniginahulat sa aton sini nga mga kauturan aside sa fuel subsidy nga igatanyag man sa aton sini nga Department of Transportation sa aton nga mga drivers actually sa area sa Metro Manila ang iban na kapanagtag na no sang fuel subsidy kag of course gina-follow na lang ina ang guidelines kay masunod diri naman na sa kaprobinsyahanan paagi sa DSWD kay ang lista subong ti gina-finalize na para nga mahatag ang fuel subsidy. Amo gani na nga gin temporaryo nga gin hold ang supposed to be implementation sang saka sa plitihan kay ti suno sa aton presidente ara na inog-release na sa aton siniya nga mga beneficiaryo ang iniiya nga fuel subsidy kag ano kita no gapanghinbulahan kita in advance sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo nga ilagid nakitaan ang urgency nga ma-augment ang aton siniya nga transport sector ti kung san o ini amo nang bantayan ta kay i-cover gid naton ini para makita gid no nga nabaton gid nila bala kag ang nagbaton dapat ara sa Gani. officialist lehitimo hindi nga base kolorom bala tapos ara sa listahan isiguraduhan nyo gid sa mga asosasyon nyo nga kumpleto ang inyo nga mga requirements para wala na sang ano sang hukos-pukos pa pag-abot. Bato na lang kay base pag-abot dito bala EMS questionon ka. Wala ka kaparehistro prangkisa, kolorom imo sa lakyan, pero nagbaton ka sang ayuda ti karon makitaan ka to mangin cost pa na sang pag gininamo sa tunga sang aton nga mga association kag mga toda kag kun sino pa nga mga magabaton sang sini nga bulig. Una gid si ni Jen nga makabaton sa fuel subsidy program nga ipaagi sa fuel subsidy coupons ang mga tricycle sector nato no. So kinahanglan kung mag-claim ka ang daloon mo lang is ang original driver's license kag photocopy sang ID nga may tatlo ka pirma no mahatag lang sang update ang Iloilo City Government kung ano oras kag kung san o this week no ang releasing sa sining fuel subsidy coupons no kag ang kada toda may assign sila nga gas stations no so hindi na kinanglan nga magdinaguso sa isa lang ka gas station ang tricycle drivers nato no kay ti may assign nga gas station para mas malapit kag mas hapos no para sa tricycle drivers no dapat may ara ka mo sang inyuman nga toda na inform ka mo kung din ka mo nga gas station kag ang pwede naman nga magdala sang extra pagid nga container kung hindi kaigo sa tangke ang 500 pesos nga balor sang petroleum products no after sang toda amo na ang magasunod na ang releasing para sa mga PUJs naton. So sa aton nga mga kauturan kag mga potential beneficiaries make sure nga kumpleto gid ang inyo siniya nga mga papeles o kon requirements para nga ma-cover kamo sang siniya nga assistance nga igatag sang Iloilo City Government. Kung tan-awo naton hindi man gid ini sila nga daw amo na ini ang final nga makasabat gid sang aton sini nga ginapangatubang nga krisis kay bal-an naton ya kita sa Pilipinas wala kita ya sang kaugalingon nga oil kag hasta subong padayon ining Middle East conflict kag hindi basta-basta nga mahapos ang pagtransport sang mga produktong petrolyo coming from Middle East. So ang aton siniya pinakamahimo gid subong EMS ya. Kay ti ang crisis nga ni sino abi ang makasulbar sang crisis nga di kita ya nga pungsod Pilipinas gamay kita nga pungsod hindi man kita ya maka-intervene sang conflict dito between US and some other countries no kasubong sang Iran kag sa palibot sini nga mga kapungsuran siguro ang ma-advise naton sila isti makinot gid kita sini wala ita sang mimo tanan nga pamaagi para makakinot ang iba nagabisikleta na wala na nagalagaw bisan sa mga mall wala na sang time nga maggasto pa extra na kaysa fuel pa lang daan ubos ng budget mo ti karon mataray-taray ka pa da malibot ka kundiin. So, ang advice sa aton nga pahimunong kung wala lang purpose ang aton nga mga
kaladtuan. Hari bala dyan, pamatian naton kahapon ang malipot lang pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kahapon no sa matapos ang flag raising ceremony may kaangtanan sa fuel subsidy program kag sagin patigayon nga transport holiday kahapon nga adlaw. Subong nagsugod kita sang aton nga libreng sakay no 6 AM kaina. Pero sa akon nga nako ang mga balita damo man nagbiyahe nga mga traditional nga mga jeepney naton na nakabulig-bulig man sa transport naton subong adlaw. Until last night nag-explain gid sa aton ang co-ops nga akilanlan gid nila pagasolina. Did yun nga ang ila explanation nagdubli na gid ang ila yang ginagasto sa ila nga pang-adlaw-adlaw nga consumption no. And ang ila man lang isang ginahinyo isang increase ang ila fare nga 2 pesos. Dako na gid man ang impact sang crudo sa ila do gabiyahe lang sila nga pamirdi. Basang iban nga ko okay lang kung may savings kami kaya pa namon ma-shoulder but kung sige-sige ni astasan ugid namon makaya. Luwas sa subsidy, Mayor, may Is ang mga per jeep ang aton nga allocation no. So we're looking to how many months ni siya nga subsidy as sa kung saan-o naton nga makaya aside sina ang mga sa drivers nga side ina-finalize man naton kung ano pwede naton nga. Ang LTFRB ang ga-decide sang pasaka sang presyo sang mga fare naton. Nakita. Pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, no? So, ang pagpasalig sa Iloilo City Government nga by this week, Jen, maumpisahan na ang pagpanagtag sa fuel subsidy. And idugang ko lang, no? Amo na balang may domino effect gadi yung nagapadayon nga tensyon dito sa Middle East. Ang Iloilo International Airport nag-anunsyo nga bangod sa krisis sa Middle East, may pila ka network adjustments no ang isa ka major nga carrier amoy ni ang Cebu Pacific Air gani no ang mga flights nga nabook na halin April 17 to October 24 sa Iloilo Bangkok to Iloilo nga ruta temporary canceled. Lakip man ang June 14 to October 24, 2026 temporary canceled man ang biyahe halin Iloilo to Singapore to Iloilo. Duha ka international flights no. So early announcement ina tungod sang mga konflikto man sa subong. Bisan pa nga aton nga mga flights affected kagang aton gid nga mga OFWs nga gusto magpauli sa subong EMS daw naga-amat-amat damo. Gusto na nga magpauli kasunod sa sining nagalawig nga tensyon kag conflict no dito sa may bahin sang Middle East. Kita iya hasta man lang kita sa tan-aw tutuod. Hasta man lang kita iya sa pag-spekular sa nagakatabo as long as may naga-choke o kung may sagabal sa flow sang distribution at transportation sang mga oil products from Middle East kiti dependent kita iya dito sa aton sini iya nga majority sang aton supply. Mahulat na lang gid kita sini sang pagtahaw kabay pa nga manegosyar ini kiti ang immediate impact niya apektado no ang bilog nga kalibutan especially kita diri sa pungsod. Tiya mo lang na no ang aton nga mga kauturan nga nakabook na sang flights wala gid sang mahimo no although may option ang rebooking pero ang iban nga may mga nakaschedule na nga international nga travel apektado gid sa sining nagapadayon nga tensyon didto sa may Middle East no kag ang iba naman nga bahin Jen ang stabbing incident nga naglunta didto sa may San Isidro La Paz. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nagpagwa man sa statement kagabi no na nga nagapanugyan kag nagamando sa Iloilo City Police Office nga dapat madakpan kag mapasakaan gid sang kaso ang suspect nga amo to ang may resulta sa sining natabo nga stabbing incident sa San Isidro La Paz kung saan naglabot sa 4 ang ginbawian sang kabuhi. Ti pinamilya ning
nga ginamo amo naman siling naton Ems, no, gin-announce ang Pag-asa nga ano na patapos ng amihan. Amihan, patapos na. Maari na kita approaching na kita sa mainit nga mga heat index. Tiko isa ang tawo sa kainiton sang tiyempo kagang ibandra ti may mga daan nga konflikto naga-trigger pagid. Kaya makod mo ning natabo sa San Isidro pag binaisay nga nagresulta sa pagbinunanay 4 gid ang napatay. Tiyan mo na nga sila nga sa silabos ang ilabalatyagon ang emosyon sang kada isa bala dapat ano gid kung ara ka sa peak sang imo kaakigon, don't forget to of course dapat himuon mo na pamalandong ka nga kontrolon ang imo sini nga kaugalingon, inom ka tubig nga mabugnawan ka para nga hindi bla mag-ibwal ang imo sini nga balatyagon kag magresulta sa dalagko nga mga konsekwensya kasubong sang natabo sa San Isidro Lapas ti 4 ginapatay kag takop gida huli cam sa CCTV. Siguro kabay pa sa aton sini nga kapulisan ining CCTV footage nga nakuha Ems makabulig padasig kag matumod ang mga na-involve. Kaya kung binaisay man lang supposed to be, try to sit on the table abi no mabugnaw ba lang pinsar mo, hindi nga ura-urada kamo ang kaakigon mo, hindi mo kisama kontrol. Ang tension nga magresulta sa posibleng komosyon mataas gid ang posibilidad kung wala sing pagpaumod. Amo na bla? Kag mabudlay kay pinamilya mo. Basta gani magsulod na ang pamilya, ti syempre ang pamilya mo maapin sa isa, ang pamilya sang isa maapin man sa iyang relative, no? Amo na nga nag resulta gid sa sining kadamo sang ginbawian sang kabuhi. So amo na ang saling sang alkalde, saling niya gani na dismaya siya, no, sa sining nagluntad nga insidente. Imagine, no, do na butang pagani kita sa ginhawa sang papanami sang syudad, no, may mga conventions kita, may mga conferences ang Iloilo City. Participant man dito sa isa ka International Gastronomy Fest sa Macau, tapos amo sini ang mga balita diri sa may syudad sang Iloilo. So amo na ang ginmando sang alkalde, nagalaom siya nga sa labing madali nga panahon maresolba ang ini nga incident. Initially kung tanaw naton pinamilya ni tapos daw inguday mo lang balay bala. So ang update sini Ems nga daw sa akon nga bati kag sa update man sa aton kapulisan. Involved ang illegal. Oo, so mayara droga. sing ang gulo diri nga tungod sa kwarta nga na-involve sa illegal nga droga. Kag ang paghaya subong sang himata daw hindi ko daw paghihaya sa sa balay sang sang nagkalamat yan kay inguday lang nimo. Ti karon ti kaay lang kamuda basi bala kon mag-ignite liwat ang kaakigon o kun ang pagtimalos sa balatyagon sang naagrabyado ti daw gindesisyonan kag ginrecommend subong nga hindi da pag-ihaya ang bangkay sang sining nagkalamatay. Kiti siyempre bauti kung tanawon mo bala. Ma-remind ikaw nga ara lang da taga-dira lang ang nakapatay sa akon nga himata. Imagineon mo na no nga ang emosyon kag kaakigon. So dapat ang intervention dira ang pag-inistoryahanay ang role sang mga barangay officials dapat i-intensify gid na no kay ti dapat mapahagan-hagan bala abanse ma-mitigate pa lang kung pwede nga hindi na magdako ang konflikto sa sining duha ka pamilya nga na-involve sa siniyang kinagamot. Sa part naman sang kampanya kontra illegal drugs, if ever gid man nga may mga amo sila nga anggulo, ti dapat tul-idon gid man na no sa aton sining kapulisan para nga ma-lessen nga hindi na matabo ang pareho sina sa iban nga mga lugar. Kagang babantay man subong sang kapulisan dyan, no, amo man na ang gina-request subong in case no nga may haya or diin man ipahamtang ang bangkay sang sining mga biktima, nag-request na tong ICPO nga dapat may mabantay gid nga kapulisan kag hugot gid ang pagbantay, no, ang ginalauman lang gid naton nga maresolba ang ini nga kaso sa labing madali nga Do may init panahon. gid subong ang mga crime incidents nato. Gani. Kahapon may tiniro man nga negosyante sa Dueñas. Ti karon ang call for sa pagfollow up kag sa pagpangita sa mga suspect nga to, iti makon mo to sa initial nga investigation ng EMSA, nagkahiyo lang rong radiator, nagtughong tubig tapos pinaarakan sang mga suspetsado ti daw hindi na yaman nami kag dapat nga double gid ang effort sa pagtumod kag pagsulbar sang sini nga mga krimen
Kay tibalan ta subong mainit na nga daan ng Mainit, tiyempo. gid. Tapos dugangan pa sang mainit nga mga nagakahilatabo kag mainit nga emosyon. Baw ti amo na ang halungan gid naton. Kumbaga kun ang BFP naga-call sa Fire Prevention Month this March, dapat ang crime prevention kag ang mga conflict dira nga mga resolution Paboy. dapat madala ta sa sa husto nga pag-inistoryahanay. Philippine Standard Time, alas 8:56 na sang aga. Wala na kita sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you, gid. Sa mga live viewer naton, kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo, no? Sa kinaandan kami ang inyo alagad. Janelle Baclay, Kag Emerson Segudo, kita ay kitaliwat buwas, diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo